Dapat tanggalin kasi pasakit din sa ano yan sa mga motorista. Dapat gobyerno. Gobyerno na ang magbayad. Yun yung sticker, hindi pa lumalabas, binayaran mo, wala pang sticker, yung pa kaya, buwasan dapat. Tutol ang ilang mamamayan sa pagbabayad ng 160 pesos na computer fee na karagdagang singil sa taunang pagpaparehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Binabayaran ito bilang miscellaneous processing charge sa mga transaksyon gamit ang dating IT system ng ahensya na mula sa kumpanyang Stradcom. Ilang beses na rin itong inireklamo sa tanggapan ng Ombudsman ng iba't ibang grupo kabilang na ang Coalition 169. Kinukwestiyon ng grupo ang pagkalehitimo ng paniningil ng naturang computer fee. Paliwanag ni Coalition 169 co-convener Bernard Yu, nagsimula ang paniningil ng computer fee noong nagsimula ang dating LTO IT system noong 2003. Ngunit dapat anya ay natigil na ito nang matapos ang kontrata ng Stradcom sa LTO. Para sa interim, ang ginawa ng LTO, nag-sign sila ng phase-out agreement with Stradcom na habang hindi pa fully tumatakbo itong bagong sistema, diyan ka muna. Okay? Kaya lang, yung ibig sabihin ng phase-out, holding pattern, diyan ka muna. Hindi ka pwede mag-improve. Diyan ka muna habang hindi fully rolled out yung LTMS. Ngunit ayon sa koalisyon, dapat dumaan ang mga susunod pang aksyon ng LTO sa nooy National Economic and Development Authority o NEDA. Ang final naming kaso sa Ombudsman noong May 4, sa aming pagsasaliksik sa research, yung phase-out agreement na ginagamit nila para ma-justify yung continued use ng Stradcom, wala pong proper NEDA approval. Kasi yung original contract nila, 2003, nag-end noong February 10, 2013. Okay? Importante, kung mag-extend ka or renew, para maproteksyonan tayo na hindi tayo sinisingil ng sobra, pinapa-approve mo yan sa NEDA. Sa taya ng Coalition 169, nasa 20 billion pesos na ang nakolektang computer fee ng LTO simula pa noong 2013. Sinabi naman ni LTO Executive Director Attorney Martin Ontog na walang basihan ang datos ng Coalition 169. May basihan rin anya ang patuloy na paniningil ng 169 pesos na computer fee ng LTO sa mga vehicle registration. The basis for the continuance of this computer fees is number one, it is under a BOO agreement or contract itong if I may say, si Stradcom, no? So on the basis of that agreement and on the basis of the secretary level approved phase-out agreement, nagko-continue mag-exist dito si LTO IT or si Stradcom. So as far as we are concerned, may legal basis yung existence niya. Kaugnay ng kawalan umano ng NEDA approval sa patuloy na paniningil ng 169 pesos na computer fee sa vehicle registration, sinabi ng LTO na bukas sila na pag-usapan at tinawin ito sa gitna ng mga reklamong ihahin sa Ombudsman. Well, isa lang din yung masasabi ko dyan, no? Itong the extension at least granted to them, wala rin mga NEDA approval yon. So, but anyway, we cannot correct something that is wrong with another wrong. So that is for the courts to decide kung ano yung talagang kalalabasan nun. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.